Paano naman spaghetti kung wala kang pera, wala kang budget? Huwag ka na magpalit ng langis. Okay na yun. Okay guys, good morning po sa inyong lahat. Syempre weekday ngayon, sasamahan natin si boss. Yan o, ano ka muna boss? So, yun o, iyaw no. Samahan natin si boss. Dala namin yun yung Toyota Hilux niya. Bale, ilan na yung mileage ng kotse natin boss? 70. So 70k na yung mileage nitong Hilux ni boss. Dadali natin siya sa talyer ng pinsan ko, tapos ipi-PMS natin. So samahan nyo kami dito sa ano na to, dito sa change oil na gagawin natin para dito sa kotse ni boss. So tara. DJ Rockboy. Okay guys, so nagurong na tayo ng mga kotse. Nilabas muna natin yung Audi RS5 tsaka yung X ko, yung FT2 natin. So ito na yung auto ni boss. Papasok na natin Toyota Hilux 4 PMS. Yan. Okay guys, so ito na tayo. Nasa ilalim na tayo ngayon ng Hilux. Kinakalas na ni Teng yung oil filter natin para lumabas na. Yun na, tumulo na yung langis na. So yung dating langis na ginamit natin dito sa Hilux na to is Totachi rin. Nagustuhan ni boss yung quality ng Totachi. So Totachi pa rin yung gagamitin natin na pansalin dito sa kanyang change oil. So yun, abangan nyo guys. So yan. Okay, so guys, ito na. Ito yung filter ni boss. Nag-upgrade na tayo ng washable din, no? Pero since madumi na nga yung ano niya, 70k kilometers na nga yung kotse, nililinis na rin ni Teng yung loob ng filter housing, no? Yung box. Pati ito, papahanginan din natin to. Lalagyan natin ng yan, no? Medyo madumi na rin eh. Matagal na rin eh. So yan, no? Papaano na rin natin to, bugahan na rin natin kasi washable filter naman yan. So yun. Okay guys, so ito yung compressor natin. Bubugahan natin yung air filter para matanggal lahat ng alikabok. So makikita nyo yan, once na nabugahan ni Teng yung filter natin, liparan yung mga alikabok dyan. So kailangan natin mapakita yan. Part yan ng PMS guys. So kung magpapa-PMS kayo, ugaliin yung i-check yung mga filter nyo rin. So hindi lang oil lang pinapalitan, yung filters, syempre kung OEM yung filter nyo, normally pinapalitan yan. Air filter, cabin filter. So yun. Kaya nag-on na yung compressor natin guys. Bubugahan natin yan. Okay guys, so ito na, bubugahan na natin. Ayan o, kita nyo. Grabe dumi yan o. Pakit-ilong lang ha. Yan o. Grabe yung dumi guys o. Alikabok o. Ganyan karumi ang nahihigop ng filter ng mga sasakyan natin. Yan. So mas maganda regularly check nyo rin yung air filter nyo. Kasi importante yan. Siyempre kung medyo ramdam nyo na medyo sakal na manakbo yung kotse nyo, may possibility minsan yung filter barado na. Minsan kailangan palitan, or in this case kailangan linisan kasi washable to. Yan. Ayan, ngayon nakikita nyo guys, wala na halos alikabok na lumalabas. Tanggal na lahat. So kung naghahanap kayo ng ganyang filter, pwede kayo mag-message din sa atin. Meron tayo for almost all vehicles, meron po tayo. Yan.
Yan, mukhang all good na. Mukhang pwede na, guys. Balik na natin yan sa loob ng Hilux. Okay na. Okay, so yan, ready na yan bumalik sa loob ng filter box natin na bagong linis na para happy na ulit huminga yung Hilux natin. Yan. Dapat dalhin na namin to sa VCC, no, para sa engine wash. So sasabihin ko rin kay boss para dalhin na natin sa VCC to para pa-engine wash na rin. Yan. So abangan lang natin yung langis, guys. So yun na yung next. Spaghetti, kada kailan ba dapat magpa-change oil? So magandang tanong yan, guys. Normally sa amin, ako in my personal cars, normally 5,000 kilometers. Every 5,000 kilometers or every 6 months ang change oil ng mga kotse ko. Ngayon may mga ibang tao na maselan sa kotse, kagaya ko, normally fina-follow nila yung ganong klaseng process, no, every 5,000. Ngayon meron din naman mga ibang tao na busy, meron din mga tao na parang hindi ganun karami yung oras. Normally sa kanila naman 10,000 kilometers sila nagpapalit ng langis sa kanilang mga kotse. And then syempre, paano naman Spaghetti kung wala kang pera, wala kang budget? Huwag ka na magpalit ng langis. Okay na yun. Okay, so guys, since nandito tayo sa Talyer, ipa-plug lang namin. Meron tayong Icer brake pads for almost all cars. Meron po tayo. Kung sakaling interested po kayo na mag-upgrade or magpalit sa inyong mga brake pads, contact nyo lang kami. Either mag-comment kayo dito sa video na to or mag-message kayo sa amin sa page natin. So, Icer brake pads, again, hindi po kami binayaran ng Icer para i-market ito. Sariling product po namin. And yun, sana masubukan nyo. And yun, very good quality. Ikaw, kamusta sa'yo, boss? Yung Icer mo? Goods? Goods. Yun, goods. Very good quality, mga kaibigan. So, Icer brake pads. Yan. Made in Spain. Okay guys, so ito na yung ipapalit natin dito sa Hilux. Totachi Pro Touring yung gagamitin natin. 5W40. Fully synthetic para sa Hilux natin. So, yan. Mamaya papakita namin sa inyo na isasalin yung oil dito sa makina. May kita nyo yung makina natin. 70k kilometers na tong kotse. Wala akong makitang kahit isang tagas ng langis or kahit isang pawis ng langis. Itong auto kasi natin na to, itong auto ni boss, laging maintained at 5,000 kilometers. Lagi natin siyang ino-oil change, no? So kung mapapansin nyo, pag laging alaga yung auto mo, madumi man yung makina, yan, makikita nyo naman sobrang alikabok dahil binabiyahe to sa province. Pero kung alaga ka sa oil change, wala kang makikita mga tulo-tulo na kahit ano, kaya pawis-pawis ng langis, ganun. Wala kang makikita ng ganun. And yan, 70k kilometers na ang makina natin na to. So yun. Okay, so ito na yung langis na tinanggal natin, guys. Makikita nyo naman, grabe ang dumi. 5,000 kilometers yung tinakbo. Pakita natin yung langis. Maduming-madumi na, itim na. So yun yung 5,000 kilometers worth na langis. So ang gamit natin before dito is, ano yung ginamit natin? Totachi na Eco Diesel. Tama? Eco Diesel Totachi. So kita nyo guys, 5,000 kilometers, ganyan na. So what more kung 10,000 kilometers, diba? Mas marumi pa yun. So given na ganito kasi yung nakatira tayo sa ganitong environment sa Pilipinas, syempre mainit, traffic, yun talaga pumapatay na sa quality ng langis natin talaga lagi yun. So as much as possible, ang talagang best advice namin, magpalit kayo every 5,000 kilometers. Okay, so salin na tayo ng langis guys. Totachi Grand Touring para dito sa ating Hilux. Ayan, salin na natin lahat yan. Dalawa yan guys na papasok dito sa ating Hilux. Kita nyo naman guys yung kulay ng langis, di ba? Compared dun sa langis na tinanggal natin kanina, golden talaga tong bagong langis. Part of PMS normally, nag-aano tayo ng preno, naglilinis tayo ng preno. So bakit natin 'to ginagawa? Very important to guys, dahil syempre
yan talaga ang nagsisave sa buhay natin, preno, di ba? So importante na maayos ang preno natin, ma-check ng mga mekaniko natin, at to make sure na okay pa yung brake pads natin, okay pa yung brake discs natin, at lahat ng mga pang-ilalim din, chinek din natin yan. So yun. Okay pa ba na yung brake pads natin, Teng? Ayos pa? Ayos pa, makapal pa, no? Pakita natin. Yan guys, so makapal pa. Icer brake pads yan, pakita natin yung ano, Icer. Yan. So Icer brake pads yan mga kapatid. Just yung harap, Teng, pakita mo, yan. Tapos yung preno natin mga kapatid, Dixel na rotor disc. Yan, yan yung upgrades na ginawa ni boss dito sa kanyang Hilux. Alright. Okay guys, so si boss nakita tong naka-display dito sa ano natin. So natipuhan niya na bilhin. So upgrade tayo ng busina rin para sa Hilux ni boss. So napakaganda nitong PIA Auto Style na horn na to kasi very bassy yung sound nito. So talagang mas pogi rin yung tunog, saka mas mature yung tunog. Mamaya isa-sound test natin once makabit na. Okay guys, so sound check tayo sa busina. Pop up dol, pop up. Nice. Ganda ng busina. PIA, okay na. So yun. Okay guys, so ngayon nandito na tayo ngayon sa loob ng kotse. Natapos na natin lahat ng mga dapat natin gawin dito sa auto ni boss. Bale, panibagong langis na. Nag-upgrade din tayo ng busina ni boss. Tapos naglinis din tayo ng preno. So tanungin lang natin si boss habang umiikot tayo today. Si boss yung nagdadrive ng auto. Tanungin lang natin, boss, kamusta? Okay, kamusta to? Yung bagong langis natin? Satisfied, okay. Smooth, tsaka hindi hirap sa makina. Yon. So naramdaman ko rin guys, no, maganda yung takbo ng auto. Talagang very, yun nga talaga maraming nagsasabi, no, Totachi, sobrang ganda daw ng quality ng langis. And kami napapansin namin din ngayon dito sa drive na to, and pati mismo si boss na kabisado tong kotse niya na okay ang Totachi na langis. So yun, busina boss, testingin natin. Yun. So that's it guys. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa vlog na to. Sana nag-enjoy kayo sa simpleng video na to. And kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog or sa susunod nating live stream. GG mga kaibigan, peace out. Thank you.